pamilya. Iayos ang lahat ng dapat iayos na dahil kapag ang ating mga focus ay sa mga bagay para material, yan po ay isang nakakapangamba. Yan ay panandalian lamang na lilipas sa buhay ng tao. So, say amen. Mga bagay na sabi nga walang kabuluhan ang mga bagay na walang kabuluhan. So, napakahalaga ng pagliligtas. Una-una, yan ang focus po natin sa buhay na ito. At habang nakikita po natin kung ano po yung nangyayari, talagang halos magulumihanan ng mga tao. Malito, no? Ang mga palatandaan ay pinapakita na sa panahon natin, pero hindi talaga sadyang maunawaan ng mga tao. Inisip nila sa panahon natin ngayon andyan na yung Antikristo, no? Na last Antichrist, the beast, mismo ang pinag-uusapan natin dito. Dahil inisip nila maaring si Trump o kaya maaring si Kushner. So, ganun ang nila, mga pananaw nila. Pero, tandaan natin, ang Revelation chapter 13 ay mangyayari lamang dito sa middle of the week. Sangayon kayo? Kasi surprise ang paglitaw ni Abad dun Tama? Alam niyo ba yun? Lagi natin pinag-aaralan yung surprise. Hindi kagaya ng mga Trump, Kushner, o sino-sino man, o Putin. Ang tagal nila sa lupa While Abaddon, nasa ilalim pa siya Tama? Kaya sinasabi natin surprise ang paglitaw niya. At sa paglitaw niya, kaalinsabay ng pag-ahon ng fourth beast. Natindihan natin? The Roman Empire itself. Siya mismo yon. Dahil sa ngayon, wala kang makita Roman Empire Natindihan natin? Walang emperor dahil ang emperor ngayon ay nasa ecclesiastical. Naintindihan natin? Na nagro-rule sa pamamagitan ng mother of harlots. Ibig sabihin ko, spiritual ngayon. Tama? Nasa spiritual si Satanas na gumagalaw, kumikilos. At hindi pa gaano sa political. Patuloy siya ng dadaya sa pamamagitan na tinawag natin false anointed one, false prophet. Tama? So, ganun ang sitwasyon ngayon. Kailangan maintindihan natin ngayon. So, sa panahon natin ngayon, pwede mo sabihin, the image of the beast is the Protestant church or churches. While the beast is the false anointed one, ecclesiastical. Pwede mong sabihin ang image of the beast ay mga fundamental churches. Dahil ang katotohanan ay nasa end time na sa panahon natin ngayon. Tama? End time movement. Tama? Sila na mga nakarinig ng mensahe. So may kaibahan niya sa pagdating ng book ng Revelation chapter 13. Kasi habang tumatakbo ang panahon, pagdating ng Revelation chapter 13, ang churches na wala nang saysay. Wala nang lakas. Wala nang power. Dahil ang pagro-rule ng false prophet ay nasa kamay na
ng beastman. So, say amen. Pag sinabi natin beastman, siya nagro-roll sa beast system. Ang problema, ang tanong, what is the image of the beast? Who is the image of the beast? Yan ang magiging question. Kasi, itong sinasabi ko sa inyo ito, issue ito na hindi pa nakaunawa ng Revelation chapter 16 verse 13. Na tatlong bibig ang pasimuno sa kaguluhan sa lupa. The mouth of the dragon, the mouth of the beast, and the mouth of the false prophet. Antindihan natin? Kung hindi mo makikita pa yon, dahil talagang ang Panginoon marunong tinatago ito sa mga tao at matetest ang false virgins. Matetesting sila. Kapag sila'y naiwan sa lupa at hindi nasama sa rapture, magkakaroon ng another testing doon sa kanilang pananampalataya kung totoo may paninindigan sila sa salita ng Diyos. Miski sa ating movement, dito wag na tayo lumayo, dito, sa gawain ito. Ang mararapture lamang, tandaan natin, yun, naglinis ng kanilang mga damit, sanctified by the word. Dahil kapag ikaw ay nagbaliwala at nakatuon ang iyong mga pananaw sa mga bagay na material, hindi mo na balanse at hindi ka nakapagbantay, maiiwan ka sa rapture. So yun ang pinagdidiinan ko ngayon, mga anak. Hindi lahat ng nakakita ng liwanag ay maliliwanagan nga. Dahil ang langis ay namamatay, di ba? Ang liwanag ay pag kami siya'y kumukutitap kapag wala siyang langis o kapag hindi sapat ang langis. Naintindihan natin? Kailangan sapat ang revelasyon at matalino ang Panginoon sa mga nangyayaring yan kung bakit ang mga white robe saints o false virgins ay hindi mabilang sa dami kumpara sa bride of Yahushua. Yung parable na yan, 5 wise, 5 and foolish, yan ay isang parable lamang ng paghahati ng dalawa. Pero pagdating sa bilang, ang white robe saints ay sabi doon, walang sino mang makabilang sa dami nila. So, amen. Ibig sabihin, pag walang makabilang, abay napakarami. Dahil mag-uumpisa kang magbilang, kung yan ay church ages, magsisimula ka dito, papunta sa eternity. So, amen. No one could number, and they were wearing white robes. While the bride of Yahushua, Hamashiach, ang sinasabi ng Biblia, many are called, but only few. Only few. Welcome po, kapatid na Hans. Si Mama, kasama. So, yan. Hindi ito paramihan dahil alam natin, yung dumaan ng dakilang kapaghatian ay walang makabilang. Ibig sabihin, napakarami nila. Tama? So, amen. Napakarami nila. Pero ang bride, sabi doon, many are called, but only few are chosen. Mapalad ka
Napili ka sapagkat minahal mo, niyakap mo ang salita ni Yahushua, ang Mesaya, tama? Ang tagapagligtas. Dahil kung magbabaliwala ang tao, totoo yan. Mga time talaga na may pagkakaabalahan tayo. Pero sa oras na pinagkalooban tayo para humarap sa Panginoon sa kanyang presensya, ay pagsikapan naman natin. Tama? Sabi nga, kung paano ninyo iniaalay inyong mga katawan sa mga bagay ng lupa, ay ganoon din ninyo iaalay sa harapan ng Panginoon. Tama? Kapag pagpupulong, haharap ka sa Panginoon, ipresenta mo ang iyong sarili na bumbuo. Shall we say amen? Na walang pagdadahilanan. Dahil ang pagdadahilanan, nandun lang yan talaga di ba? Paulit-ulit na rin yan sa buhay ng tao. Pero ang hinahanap ng Panginoon ay kung paano ka nagsikap paglabanan ang gawa ng laman. Amen? O yung nasaan ng laman. Naintindihan po natin? Natural lang sa tao na pahalagahan ang mga kabuhayan sa ibabaw ng lupa. Yan ay mabuti, di ba? Sabi nga, ang ayaw magtrabaho ay wag din namang kumain. So, kailangan ng hanap buhay. Kailangan tayong mabuhay. Pero, yan ay sa physical lamang. Dahil mas mahalaga na mabuhay tayo sa spiritual. Mabuhay tayo sa Panginoon dahil lilipas ang lahat Tama ba? At kapag nakapagpabaya tayo sa sinasabi ng Biblia na kailangan tayo magbantay, kapag yan ay napabayaan natin yan. Alam nyo, ang revelation, merong hangin nililipad yan Kapag hindi ka nakapokus, mawawala yon. Yung langis na yun, ibig sabihin, kumbaga sa isang ilawan, na pinuno mo ng langis, pero habang nagtatravel, nauubos yung langis na yun At kapag naubos na yun, hindi mo nalinis, hindi mo nabantayan, hindi mo na lagyan uli para i-refill siya. Maaari kang maiwan sa rapture. Dahil, sabi nga, di ba, pabili nga ng inyong mga langis sapagkat namamatay ang aming ilawan di ba? Ganun ang pagkakasabi ng mga mangmang, di ba, sa matatalino. Ibig sabihin, dumarating ang pagkakataon na kumukurap-kurap na lang. At kapag hindi yan na salinan ng panibagong langis, at habang nagtatravel, mamamatay na yan Ibig sabihin, yung focus mo sa tinatawag na revelasyon na magbibigay sa iyo ng pananampalataya, yung tinatawag pong rapturing faith, mai-erase yun Ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan? Ano ba yung patungkol dito? Ano ba ang nangyayari sa mundo? Wala kang ganong kamalayan. So yung kamalayan natin, yun ang pananampalataya. Na kapag nakikita na natin yung mga bagay na nangyayari na yan, at dahil may kamalayan tayo, nakapokus tayo, nagbabantay tayo, ibig sabihin na pinapahalagaan natin yung pagparito ng Panginoon. Shall we say amen? Pinapahalagahan natin yung ating husband. Tama? Dahil tayo yung wife Tama? Ganon nagpapahalaga ang bawat isa. Kung paano nagpapahalaga si Yahushua na nagpapahayag sa atin, binibigyan tayo ng kapahayagan, ng revelasyon, habang nandito tayo, nag-iintay sa kanyang pagbabalik. Tayo naman pinapahalagahan natin yung mga sulat na yon.
yung revelasyon na yon. Tandaan ninyo ito, sasabihin ko. Tumanda na ako sa pananampalatayang ito, mga anak. Hindi paramihan ang usapan kapag rapture ang pinag-usapan. Kapag rapture ang pinag-usapan, kailangan may revelasyon ka na klaro, malinaw, at nababantayan mo kung ano ang nangyayari. Hindi ka deceive. Tingnan nyo ang denominational churches ngayon. Dahil nakikita nila si Kushner at si Trump, at nakikita nila yung mga bansa nagmi-meeting na gano'n, inisip agad nila na ito na yung last week. Last week for Israel. Yan ngayon ang inisip nila. Amen? Inisip ngayon nila ang Antichrist, si Kushner, si Trump, the last Antichrist. Hindi po. Bahagi lamang sila ng sistema ng Antikristong lilitaw pa lang. Tama? Sorpresa ang pag-ahon ni Abaddon eh. Hindi naman ito, si Abaddon, antimano, nandyan na eh. Wala. Manggagaling si Abaddon sa bottomless pit. Amen? So, sino yung umiiral ngayon? Image of the beast. Siya yung nagpapa-impress sa beast mismo. Dahil ang beast mismo, alam natin is the Roman Empire eh. Tama? The beast, the fourth beast ruled by the beast man is the Roman Empire. Ay, nasa ng Roman Empire? Pangarap pa lang hanggang ngayon eh, di ba? Pangarap pa lang nila. Pero mangyayari yan kapag unang nilinis ng Panginoon ang Middle East. Kapag pinalansya ng Panginoon ang Middle East, pasok si Gog, then false prophet luluklok. Magkakaroon ngayon ng peace covenant. Nabasa niyo ba yung balita na ini-invite ni Trump si Pope Leo sa meeting nila? Board of Peace. Ini-invite pa lang. Tama? Shall we say amen? Yun ang magkukumpirma ng covenante. Yung iniimbita nila. Pero hindi si Trump. Ang gulo pa nga ng mundo. Papa, kahit sabihin natin, okay, Russia tumutulong kay Trump na. Pero hindi pa yan yung masasabi nating peace man. So, say amen. Hindi pa niya kaya dahil tuloy at tuloy ang labanan eh. Ma-out ba niya ang lahat ng bansa laban kay Israel? Para magkaroon ng kapayapaan? Hindi eh. Pag naawat niya ang lahat ng bansa laban kay Israel, yan totoong kapayapaan. Tama? So, say amen. Pero hindi niya magagawa yon. Magkakaroon lamang ng peace covenant kapag tapos na yung labanan. Tama? So, say amen. Pag tapos na ang Middle East ay nagpasakop na o bagsak kay Israel, maging ang Russia bagsak kay Israel, sigurado yan papayapa ang mundo dahil talagang pinatumba sila ni Israel. Pero yung image of the beast napakalakas niyan. Kasama niya ngayon yung the beast itself, the beast, the fourth beast, and the another beast. Sipin mo magtutulong yon laban kay Israel. At napakaraming namatay kay Israel di ba? Shall we say amen? 2/3, 1/3 din natira, nagtago sa ilalim ng lupa. Hindi alam lang mga tao yan. Wala silang kamalayan dyan, miski dito sa end time.
Kasi hindi naman magpapahayag ang Diyos sa iyo kung ikaw ay sinabi ni Branham, sinabi ni Branham, sinabi ni Jackson, sinabi ni Branham, sinabi ni Jackson. Kapag gano'n ang tayo mo, sumpayin ng tao na nagtitiwalang masyado sa kapwa-tao. Ang perfection message nasa fivefold ministry. Perfection message. Pero isa dyan, o pito dyan, ang lilitaw na thunders. Pero yun ay sa kapanahunan yun. Dahil kung hindi pa panahon ng kulog, nasa fivefold ministry tayo. Tama? At tandaan natin, sa bawat iskribo ng Panginoon, pinapahintulot lagi ang pamaypay. Ibig sabihin yung maling doktrina, pinapahintulot yun. Kaya kung hindi ka mapagbantay sa buhay mo, hindi ka mapagkatiwala sa salita, namutawi sa bibig ng Diyos, napakalaking tsansa mong madaya. Miski mismo yung kinikilala mong pastor, kinikilala mong apostol, pwede kang i-deceive para hindi ka mapasama sa rapture. Kailangan sa atin mapagbantay, nagtitiwala sa salita ni Kristo. Diba ang Polish Virgins ay masikap nakatumutok-tok, Panginoon, pagbuksan mo kami. Pero sagot ng Panginoon, bagamat mga birhen sila, hindi ko kayo nakikilala. Isipin mo yan, yung sagot ng Panginoon sa isang mananampalataya, hindi kita nakikilala. Aba, hindi mo nakakatakot yung ganon? Tama. Bagamat sobra ang pagsisikap mo, sobra kang talagang aware ka sa pagparito ng Panginoon, pero sa pagharap mo sa harap ng Panginoon, sasabihin pala sa'yo, hindi kita nakikilala. Hindi ba nakakatakot yun? Amen. Kaya hindi tayo dapat masyadong nagkakatiwala sa ating paglakad sa Panginoon. Kailangan nagbabantay tayo. Nag-iingat tayo. Nag-iisa lang ang buhay. Baka panghinayangan natin, Panginoon, bakit hindi ko nagawa? Nariyan na pala sa harapan namin ang liwanag. Bakit hindi ko nagawa? Manghihinayang ang tao Amen. Dahil nasakal ka because of the cares of this world, choke the word. Nasakal. Yung salita nasakal. Hindi na makapasok sa puso. Yung salita hindi na makapasok. Mga anak, mga kapatid, yung mga ginto, pilak, salapi, palamuti lang yan. Huwag mong ituon masyado yung buong buhay mo sa paglilinis ng mga alahas mo o sa pagbibilang ng mga salapi mo. Aalisin lahat ng Panginoon niya. Hindi mo yan pakikinabangan. Manghihinayang ka lang pagdating ng Panginoon. Kung hindi ka mapapasama sa rapture, panghihinayangan mo. Alam mo, ako tumanda na ako dito, mga anak Sabi nga mas mabuti pa pala ang kamelyo. Mas madali pa pala ang kamelyo makapasok. Sa needle kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Kasi kung nasaan ang iyong puso, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso Di ba? Mas maigi na kaya mong supilin ang sarili mo para mabalansi mo ang mga bagay-bagay. Dahil kailangan mong mas pahalagahan
ang pagpapahayag ng Panginoon. Alam niyo bakit nakakatakot? For there shall rise false Christ and false prophets and shall deceive many. Dito pa lang sa end time, napakaraming false teachers. Ang gagaling mag-English, ang gagaling magsalita. Kung minsan nga, nasa major scribes na eh, may hangin pa rin eh. Alam niyo ba yon? Brother Branham, Brother Jackson, at sino pa man, may kalaki pa ring hangin ang dalang mensahe. Na kung hindi ka magiging seryoso at hindi ka titingin sa laki o sa liit ng tao, kundi titingin ka sa liwanag ng salita dahil may revelation ka, may Biblia ka na basihan mo para maligtas ka, yan ang titignan ng Panginoon sa rapture. Kaya nga, yung mga birhen na yan, napakarami nila eh. Other virgins, marami yun, tumutok-tok. Panginoon, pagbuksan mo kami. Sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Pinagsabihan ko na kayo, magbantay nga kayo. Inisip ng mga tao ngayon, na ang totoong revival ay yung nagsasayawan, naglulundagan, magandang simbahan, maraming tao. Yan ang iniisip ng mga tao ngayon na revival. Hindi po. Alam ba nagpapalinis sa tao? Yung bang revival? Sayawan? Gifts of the Holy Spirit? Mga kapatid, ang nagpapalinis sa buhay ng isang tao, ng isang mananampalataya, ay ang kanyang salita. Sanctify them by your word. Your word is truth. Yun ang simpleng panalangin ni Kristo So say amen? Pakabanalin mo sila ng iyong mga salita. So say amen? Abay, galing ako ng Pentecostal nung araw. Sayawan, lundagan, prophesying, speaking in tongues, visions and dreams. Tapos yung anak, yun din pala ang ama. Sasama ka ba sa kanila? Naniniwala ka ba? Yung ama ay siya rin yung anak? May deception Miski nga nandito na tayo sa mensahe, sa liwanag na tinatawag na continuity message, pagka minsan meron pang hangin pinapahintulot ng Panginoon yun. Kasi may purpose siya may layunin siya. Para doon sa mga nagmamatigas. Ako naiintindihan ko kung anong ginagawa ng Panginoon. Bakit hindi mo makita ang tunay na liwanag o buong liwanag doon sa mga major scribes? Kasi ang mga tao ngayon, lalo na yung mga naghahanap lamang ng mali, talagang ang pinupuntirya nila yung mga major scribes Kasi para may maipukol sila. Di ba? Para meron silang maipintas. Yun ang purpose nila. Maghanap ng kapintasan ng isang simbahan. Dahil napapamalian yung kanilang doktrina Naghahanap ngayon sila para sila makagante. At pinapahintulot naman ng Panginoon yung hangin sa mga major scribes. Unang-una na niyan, si William Marion Branham. Mga anak. Abay, napakaraming hangin
Kung hindi ka babalik sa Biblia mo, maiiwan ka sa rapture. Ganon din kay Brother Jackson. Kung hindi ka magiging mapagbantay at hindi maging mapanuri at hindi mo itinali ang salita ng Diyos na parang kwintas sa leeg mo, hindi ka mapapasama sa rapture. Tandaan niyo ito sinasabi ko, no? Kasi gusto kong pahalagahan ninyo ang buhay ninyo eh. Mahirap magsisi sa huli. 5 months tormention ang paiirali ni Abaddon sa panahon na yon. 5 months tormention. Hanggang ngayon, mga anak, mga kapatid, wala pa rin nangangaral patungkol sa pagdating ni Abaddon eh. Revelation chapter 9, napakaliwanag niyan. The beast and the false prophet were cast out in the lake of fire, burning with brimstone. So the false prophet is not the beast. And the beast is not the false prophet. So say amen. Nakakala pa rin ng mga tao maging hanggang sa ngayon. It is the same. The dragon, the beast, and the false prophet. Trio yan eh. Trinity yan eh. Pero naniniwala pa rin ako na may tamang panahon sa mga nag-iintay sa Panginoon. Dahil hindi naman tayo nagmamadali. Alam natin eh. Ang mga panahon, di ba? Nagbigay ng panahon si Brother Jackson, 2035. Ayon naman sa computation ko, mag-start ka sa 70 AD, 2041. Pero masyadong advance ang mga simbahan ngayon. Dahil inisip nila si Kushner as si Trump ang beast. Sabi sa amen. Kailangan maging mapagbantay tayo. Mga anak, kailangan klaro sa atin ang pagparito ng Panginoon. Hindi tayo kailangan magpapadaya. Shall we say amen? Sige po. Napahaba yung aking introduction. Tayo manalangin at pupunta tayo sa mensahe. Amang banal na nasa langit, muli nagpapasalamat kami sa araw na ito, Panginoon, na binigyan mo kami ng lakas at kagalakan upang pumaroon sa dako ng iyong gawain, na naniwala kami, Panginoon, na may mga bagay doon na aming kakailanganin sa mga pangako mo, Panginoon. Naway tulungan mo kami na mabuksan ang aming puso, ang aming isipan, at hari naway maging karapat dapat kami sa pangakong pag-agaw ang mambanal. Naniwala kami na kami mga ligtas na, sapagkat sa kamay ni Yahushua, ang aming Mesaya, kami tinubos na sa lahat ng aming mga sala. Ngayon may pangako ka na may ilan na nangakatayo, hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa dumating ang kaharian ng anak ng tao. Panginoon, ipagsama mo kami sa mga pangako mong ito, Panginoon. Pagsama mo kami dahil may 5 buwang pagpapahirap na gagawin ng kaaway sa sinumang hindi mapapabilang sa pag-agaw. Kaya mo kaming karapat dapat kung kami may nakatuon pa sa mga bagay na material o ang sarili namin nakapokus pa, Panginoon, sa pag-aalala ng mga bagay ng sanlibutan. Tulungan mo kami
hayod sa iyong mga salita na walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sa mga bagay ng sanlibutan at mga bagay ng Diyos. Panginoon, tulungan mo kami na upang magtiwala sa iyong mga salita. Ayaw naming makaranas ng ganong katagal na kapighatian. Maabag ka sa iyong mga anak. Narito sila at mag-usap ka sa aming kalagitnaan sa oras na ito, Panginoon. Minsan pa, sa pangalan ng aming manunubos ang banal ni Israel na si Yahushua, ang aming Messiah, ito po'y aming pagsamo. Amen. Amen. So, maraming issues of faith. Miski sa panahon ni Brother Branham, napakarami mga anak. Kaya yan ang kadahilanan na ang end time ay hindi mangyari yung United End Time. Ang nangyayari, instead na United End Time, Divided End Time ang nangyayari. Dahil masyadong nakapokus sa kung anong sinabi ng propeta. Huwag nang galawin, anak. Kasi ano yan eto, wag nang galawin kasi masisira siya. May sakit yung mga yan. Kailangan ng palitan talaga. Lalo na ito. Hinimas-himas na lang para pwede mong buksan yan, Johnson. So, pinahintulot ng Panginoon. May hangin. Ayos sa aking pagre-research, no? Simula pa ng una ako nasa end time message sa mga mensahe pa lamang ni Brother Branham, napakarami ng dual statement. At isang tama, isang mali. Yan ang ibig sabihin ng dual statement, ano? Depende na lang sa pagtitiwala mo sa Biblia. Kung paano ka babalik sa Biblia. Sa panahon ni Brother Jackson, another major scribe after William Marion Branham. Alam mo, ang pinakahangin na nadala niya, no? Yung 2004 and a half na hindi nangyari sa atin. Pero sa kanya, 2004 and a half siya kinuha ng Panginoon. Naintindihan natin, kamatayan niya yun, ang ibig sabihin, tama? Pero wala nangyaring pag-agaw. Amen. So isa lang yun sa binabanggit ko. At yung isa pa, yung sinabi niya, sa Great Tribulation, na ang pagtataguan ni Israel na wilderness ay Amerika. Sangayon ba kayo doon? Na ang Amerika nga mismo ang aatake kay Israel kasama ng Europa sa panahon na yan na sila'y nagtatakbuhan. Paano sila tatakas at tatakbo sa Amerika? Malabo, di ba? So, amen. Kasi iniisip marahil ni Brother Jackson sa panahon na yon, ang Amerika at hanggang sa ngayon sabi nga ironclad, di ba? Ibig sabihin, magkasanggang dikit yan. Sa panahon ngayon yon. So, amen. Ang tinitignan natin, yung sinasabi natin ngayon, na kapag nagbasa ka ng Revelation chapter 13, yung panahon na yan, ang titignan mo. Kakaiba na yan sa panahon natin ngayon. Dahil sa panahong ito,
ang kaaway ni Israel, walang iba kundi ang Europa at ang Amerika. Dito. Yan ang panahon na tinitignan natin. Revelation chapter 13 yon. Kaya nga sinasabi natin, surprise ang paglitaw ni Abaddon. Surprise ang paglitaw ng last Antichrist. Wala pa sila ngayon. Wala pa siya ngayon. Nasa ilalim pa lang siya eh. Shall we say amen? Nasa ilalim pa lang siya. Ang iniisip nga nila eh, magpapalit daw ng mukha ito eh. Shall we say amen? Ha? Mananatili siyang false prophet hanggang sa itapon siya sa lake of fire. Tama ba yun? At sinong kasama niya? Yung beast. Amen. Hindi pa nagliliwanag. Nagpupunta dito yung mga end time movement. Nagtatanong hanggang ngayon. Hindi nila maintindihan. Sabi pa ng isa, Brad, sige, mag-i-invite kami, magpaliwanag ka tungkol sa topic na yan. Mga anak, mga kapatid, may tamang panahon marahil. Pero meron naman nakaunawa. Ayoko lang na pagtatalunan ng mga bagay na ito. Dahil kung mga simpleng mga mensahe, hindi ka maunawaan ng mga tao eh. Paano pa kaya yung bagay na yan, di ba? Napakaraming hangin eh, na inabsorb eh. Paano mo pagtitiwalaan yan? Na talagang may desire talaga na makakita ng liwanag. Kaya makikita ninyo, mas masaya ako nandito eh. Nagbabasa ako, nagre-research ako. At nagpapahayag naman ng Panginoon. Wala akong takot, wala akong pangamba. Dahil sinabi na yan ng Panginoon. Kung hindi nagsalita ang Panginoon, maaaring may duda pa ako, pero nangusap ang Panginoon. At nakita ko na nagliwanag ang Biblia, mga anak. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, ulitin ko, fivefold ministry ang gagamitin sa perfection. Yun totoo Shall we say amen? Malinaw yung sinasabi ni Brother Jackson. Ang paglitaw ng fivefold ministry, hindi sila mangangaral na 2 tama, 3 mali. 1 tama, 4 na mali. Hindi, puro tama yon. Yan ang perfection. Tama. Kasi i-guide ka sa liwanag eh. Masasanctify yung pagkataong loob mo. Magkakaroon ka ng tinatawag na rapturing faith through the perfection message. Then, mag-aatir ang thunders. 7 thunders uttered their voices. Shall we say amen? Preparado kailangan yung unawa mo. Salamat anak. Preparado, di ba? Alam mo ang pagkakasunod ng plano. Ngayon, walang ka-idea mga tao. Lilinisin tayo lang salita, mga anak.
Punta tayo sa Revelation chapter 13, ano? Kasi may hindi ko alam, ano? Kasi ang Panginoon nagpapakita talaga dito sa mata na to na mga bagay-bagay, ano? Isipin mo, maski yung mga aral ni Brother Jackson, gaya kakapal na nga yung contender na yan, Pero pag may tanong ako sa Panginoon, isang buklat ko lang doon sa napakakapal na babasahin, ito yung hinahanap ko, Tapos, amen. Ganon din sa mga mensahe ni Brother Branham. Isipin mo, isang tambak na babasahin niya, pero yung mga tanong ko sa Panginoon, yun ang pinapakita talaga niya. Kahapon, aksidente yung pinagawa ko computer na ayos na binuksan ako, naiisa lang ang laman ng file na yun, pero nung binuksan ko, namangha ako, sabi ko, teka muna, issues of faith ito. Bakit pinapahintulot ng Panginoon yon? Bakit puro issue ang pinapakita ng Panginoon? Bakit hindi nila the just shall live by faith? Bakit issues of faith ang laging pinapakita sa atin ng Panginoon? Bakit issue? Kasi yun ang magpapamolde sa atin, issue di ba? Hindi ka matututo pag hindi mo na klaro ang mga issue. Hindi ka masasakdal. Alam niyo ba yon? Kailangan alam mo ang issues of faith. Sa panahon ni Branham, sa panahon ni Jackson, sa panahon ng major scribe ngayon, kilala natin siya, tama? Ginagamit siya ng Panginoon. Tandaan natin, mahaba pa ang panahon. Maraming gagawin ng Panginoon na mga bagay sa iglesia. Hindi pa tayo matatawag na sakdal na. Kasi may hangin pa may issues of faith pa Tapos, amen. Pinapahintulot ng Panginoon yon para yung mga naghahanap ng error, error ang makikita. Tama. Pero kung naghahanap ka ng liwanag, pumunta ka doon sa iniisip mo na hindi pwedeng gamitin. Kasi ang mga tao, ang iniisip nilang ginagamit ng Panginoon sa talagang magbibigay sa kanila ng kaliwanagan. Ang iniisip nila yung mga may kinikilala, yung mga malalakas, may kakayanan. Pero nagkakamali sila. Dahil tama ang pagkakasabi ni Pablo na gagamitin ng Panginoon ang mga bagay na mabababa para ipahiya ang mga matatalino. Ganun ang programa Wala tayong magagawa na doon. Bagaman, hindi naman tayo nag-iisip na tayo ganito, tayo ganon. Hanggang maaari nga magpakumbaba tayo Mas maigi pa nga yung issues of faith. Wag mo lang pakialaman yan. Doon ka na lang sa the just shall live by faith. Pero hindi Bakit? Ito yung hinaharap sa atin ng Panginoon. Mga ganitong bagay. Dahil may plano siya. Tama. May paraan siya na hindi natin paraan. Na hindi paraan ng mga manggagawa ng Diyos. Na ang Panginoon ang kumikilos doon. Para ilihis yung mga naghahanap ng error. Kapag kasi error ang hinahanap mo sa manggagawa ng Diyos, darating ang error Sabi sa amen. Pero kapag kaliwanag ang hinahanap mo sa manggagawa ng Diyos, makakakita ka ng liwanag dahil liliwanagan ka ni Kristo. Marunong ang Diyos. Kung sa bahagi ng politika natin, napakatatalino ng mga magnanakaw na yan Gaano pa kaya katalino ang Panginoon?
Hindi nila maiisahan ng Panginoon. Hindi rin natin maiisahan ng Panginoon, mga anak. Pero yung mga tapat at naghahanap ng katotohanan, lang bibigyan ng liwanag. Marami siyang kaparaanan, mga anak. Kaya nga iniisip ng mga tao, ay, kay Branham na lang tayo kasi powerful ang ministry niya. Lahat ng sasabihin niya, totoo. Diyan sila nagkamali ngayon. Kaya wala nga United End Time eh. Divided, napakarami. Maging kay Brother Jackson. Kung hindi natupad ang 2004 and a half, ang dami ng lamig eh. Pinamigay na yung mga contender eh. Bakit nangyari yan? Kasi nagtiwala kayo sa tao. Pero kung magpapatuloy ka, babalik ka sa salita ng Panginoon, liliwanagan ka ni Kristo. Dumating si John. Tagal na yung magkakilala ni John eh. Father Johnson. Nagtataka lang ako kung bakit 10 taon, 15 taon, inisip pa rin niya, nakalagay pa rin sa issues na mapapasama sa rapture si Jackson. 2004 and half yung hula eh, yung prediction eh, pero 2025 na nga eh. Dumating ang 2013, hindi pa rin binubura. Dapat kapag hindi na nangyari, humingi ng sorry, bumalik sa Biblia para magliwanag. Shall we say amen? Kaya nga, anong tinitignan natin mga anak, nakakatakot eh. Kasi kung aasa lamang tayo sa tao, mamimiss natin ang rapture. Kung hindi natin papahalagahan. Tama ang pagkakasabi ng Panginoon, magbantay nga kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman ang oras niyang araw ng pagparito ng anak ng tao. Baka hindi tayo mapabilang. Magsasuffer. At ibibilang ka sa mga mapag-imbabaw. Ibig sabihin, kung ang mga pag-imbabaw ay dadanas ng dakilang kapighatian, dadanasin mo rin yun. Yun ang ibig sabihin nun. Ibibigay ang bahagi mo doon sa mga mapagpaimbabaw. Revelation chapter 13, mahaba. Ito, matagal na natin pinag-aralan ito at paulit-ulit pa tayo. No? Pero, mas maigi yun para lalong maging malinaw sa atin ito. Na itong chapter 13 nito ay mayroong dalawang hayop na napapaloob dito. No? Na naging kaaway ng kaharian ng langit. Basahin ko mga anak at sundan po ninyo. Yung Biblia ninyo mapalad ang bumabasa, ano? And I stood on the sand of the sea, and I saw a beast coming up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads name of blasphemy. Ito na ngayon yung pag-ahon ng Roman Empire. Saan ito? Sa middle of the week. Wala pa ito sa panahon natin dahil ito ang namumuno ang ecclesiastical. Hindi mo pwede sabihin the beast eh. Tama. The beast is the Roman Empire led by the beast man. Dahil siya false prophet, ecclesiastical, the whore,
the mother of harlots, ang imahe niya ay ang iglesia, ang churches. Tama? Amen. Ang ecclesiastical beast, ang kanyang imahin ngayon ay Protestant churches. Tama? Naintindihan natin? Ecclesiastical. Yun ang kanyang image. Tapos, amen. Wangis. Darawan. Tama. Siya yung ecclesiastical beast. Nasabi ko tuloy, ecclesiastical beast, parang naguluhan siguro kayo, no? Ang kanyang imahen, the false churches, yung kanyang daughter. Dahil siya yung mother of harlots, di ba? So, ang kanyang yung mga churches, yun ang kanyang mga daughters. Simbahan. At walang simbahan na nagpapatay ng tao, Tama? Sabi sa amen. Pero, yung pandaraya na andoon sa mga simbahan. Tama. Physically, hindi ka papatayin niya, pero spiritually, patay ang kaluluwa mo dahil sa maling naunawaan mo. Yung nga lang pagkilala sa Panginoon, alam ng mga fundamental churches, Protestant churches, meron Trinity sa Godhead. 3 Diyos na nahati-hati yung 3 Diyos na yun. Ngayon, itong Revelation chapter 13, malayo na ito sa ecclesiastical. Dahil kasalukuyang ang nagahari dito, walang iba, kundi ang bisman. Di ba? Umahon ang bis system, umahon ang bis nation. Natural, yung kanyang ruler, yung bisman. Tuloy kong pagbasa, no? And the beast, ito na ngayon, was like a leopard, and his feet were like the feet of bear, and his mouth like the mouth of lion, and dragon gave him his power, and his throne, and great authority. Yan na ngayon, yung umahon. Bumalik yung emperor na yun, So verse 3, and I saw one of his heads. Meron siya mga pinuno, Ito yung ecclesiastical head. As having been slain to death. Sinugatan siya, di ba? Kasi lumuluklok siya sa luklukan ni Kristo sa templo. Tama? Naintindihan natin? Sugatan siya pagdating ng Revelation 13. Di ba? One of his head as having been slain to death, and his deadly wound was healed. Gumaling nga siya. Naka-recover siya, ang ibig sabihin. Ang false prophet, naka-recover. And all the earth marveled after the beast. Naka-recover siya because of the beast man. Naintindihan natin? Hindi siya naka-recover sa sarili niya. Ang false prophet, sinugatan siya ng 2 propeta. Anak. Verse 4, and they worship the dragon. Sino yun? Si Satanas. Kasi tandaan natin yung panahon na yan talagang ang lupa'y punong-puno na ng demonyo Di ba? Umahon si Abaddon. Yung mga demonyo sa langit, binagsak na ng Panginoon sa lupa. One of his heads, as having been slain to death, and his deadly wound was healed, gumaling siya, ibig sabihin, nagkaroon uli siya ng lakas. And all the earth marveled after the beast.
So, sino ngayon ang head of the empire? Hindi yung beastman. Tama? And they worship the dragon who gave authority to the beast. Si Satanas yun, nagbigay ng autoridad kay Nino doon sa beastman. Ha? At the same time, itong beastman is also anointed by Abaddon. Tandaan ninyo, ang nagbukas kay Abaddon sa kalaliman, walang iba kundi yung dragon, ha? Si Satanas, Revelation chapter 9, verse 1. Siya yung ibinagsak sa lupa at binuksan niya ang kalaliman. Sinundo niya si Abaddon sa ilalim. At yung mga demonyo pa doon. Ha? They worship the dragon who gave authority to the beast. The beast is spirit. And also the beastman. And they worship the beast, saying, who is like the beast? Who is able to fight with him? To fight with him. Who is able to fight with him? Ibig sabihin, may gera. May labanan. Hindi po ito papapasukin ng tao sa simbahan para dayain. Hindi po. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, patayan ito. Kaya, 2/3 ang patay kay Israel. Shall we say amen? Na hindi ginawa nito yan. O hindi niya gagawin yun ng false prophet. Tama. Kaya habang nandiyan pa yan, mga kapatid, wala pa yung sinasabi ng mga simbahan na Great Tribulation period na. Nababasa niyo ba yon sa inyong mga Facebook? Nag-a-update ba kayo? Baka masyado kayo nagiging busy. Kasi kung wala kang naintindihan, hindi ka mararapture. Kung hindi klaro sa iyo ang mga bagay na yan, hindi ka mararapture. Tandaan ninyo. Papalit na bumabasa, nakikinig, at nagbabantay. Kung wala ka naman binabantayan, paano ka masama sa rapture? Kung ang binabantayan mo, yung mga alahas mo, yung salapi mo, yung pinagkakakitaan mo, nakakalimutan mong balansehin ang mga bagay-bagay. Ha? Sabi ng Biblia, kung nasaan ang inyong kayamanan, nandun din naman ang inyong puso. Diba, paano kung ang puso mo sa bagay ng material? Hindi may iiwan ka nga. Maliwalag ba yun? They worship the dragon who gave authority to the beast, gave authority to the beastman. And they worship the beast. They worship the beastman, saying, who is like the beast, who is able to fight with him. Kasi siya yung nagbigay buhay dito eh. Tama. Binigyan niya, sinauli niya yung power nito. Halika dito ka sa likod ko. Tama. Who is able to fight with him? And he was given mouth speaking great matters and blasphemies. Ito na, yung paglaban sa Panginoon. Sige, pupunta tayo sa Megiddo para labanan yung bababang hari ng mga hari. Sabi dito, and he was given authority to do so 42 months. Yan. Given authority. Sino yon? Yung beast. Yung beastman. He was given authority to do so 42 months. Ibig sabihin, yung authority nito, sa beginning of 42 months of the 70 weeks of Daniel, dahil nawala siya sa autoridad, tama? So, say amen? Ibibigay ngayon kay Nino sa beast. Amen? Ikaw na, ikaw na, parang ganon. Ikaw na.
Ibibigay ang otoridad sa Bisman. Kay Abaddon. Ha? He was given authority to do so 42 months. And another 42 months. Dahil sugatan siya ng dalawang propeta, nabuko siya, si Abaddon ang replace. Nagbigay buhay dito uli. Nasugatan na ulo. Amen? Ha? Kaya ang nagro-rule dito, pagdating ng middle of the week, ang ruler dyan, ang Bisman. Anointed by Abaddon. Given power by the dragon. For another 42 months. Who is able to fight with him? Yun ang question eh. Kaya si Israel, si Israel, at dahil walang rapture sa kanila, 2/3 patay. 1/3 mapalad dahil naniwala sila kay Kristo. Pumunta kayo sa mga bundok. Yun pala ang wilderness nila Yun pala ang pagtataguan nila sa mga bundok, hindi pala sa Amerika Dahil sa panahon na yan, dakilang kapigito yan, paano sila pupunta sa Amerika? Doon pala sa sarili nilang bayan binubombanan sila ng Amerika Paano pa sila pupunta sa Amerika? Sabi sa amen, pinagtutulungan na sila ng mga bansa. Yung mga nation na binanggit sa verse 1. Verse 2. Like a leopard, like a bear, like a lion. Pinagtutulungan ni sila. Kaya patay yung 2/3 ni Israel. Sekeraya, nandun niya. Malinaw yan, mga anak. Dahil ngayon pa lang, ang dami ng galit kay Israel Miski Amerikano, galit na kay Israel. Ang mga European, galit na galit lalo kay Israel ngayon. Lalo ang Middle East, galit na galit kay Israel. Diyan lang nangyari yung only few men left. Sino yun? Yung itinago sa wilderness. Hindi mo ba pwedeng patakbuhin si Israel sa Amerika? Ano yan? Hangin. Hangin yan. And he opened his mouth blasphemous against Elohim to blaspheme his name and his tent, the tabernacle. And those dwelling in heaven, tayo yon. And it was given to him to fight with the set apart ones. Ayan. Sino yan? False virgins. Israel. And to overcome them, an authority was given to him over every tribe and tongue and nation. Ayan. The beast, the first beast. The first beast. And all dwelling in the earth, whose names have not been written in the book of life, slain. Book of life of the slain lamb from the foundation of the world shall worship him. Ulitin ko. And all those dwelling on the earth whose names have not been written in the book of life of the slain lamb from the foundation of the world shall worship him. Sino yung sasambahin? Yung beast. Amen? Sa middle of the week yon.
Hindi mo pwedeng i-apply ngayon dito yon. Sa panahon kinabubuhayan pa natin. Shall we say amen? If anyone has an ear, let him hear. Yan yung may revelasyon. May tenga ka. Mapalad din nakikinig. Mapalad din bumabasa. At mapalad din ang nagbabantay. Kaya nga yan, paulit-ulit ako dyan, mga kapatid. Dahil yan ang bilin ni Kristo. Pagka na-miss mo yan, binaliwala mo yan sa buhay mo. Pagsisisiya mo, 5 months tormention. Konti na lang. Dahil aabutan mo ng buhay yung panahon na yan Tama. Sa tingin ninyo, 2035, buhay pa kayo? Di ba? 2041. Buhay pa rin. Siya ko sa amen. Kaya nga kung may pakinig, makinig. He who brings into captivity shall go into captivity. He who kills with a sword has to be killed with a sword. Pansinin niyo yung mga salitang ginagamit na dito sa Revelation chapter 13, Captivity, kills with a sword. Tingnan niyo yung mga terminology ginagamit dito. Hindi ba panahon niya ng dakilang kapighatian? Hindi na ito panahon ng kalayaan na kagaya natin ngayon. Malayang-malaya tayo dito. Wala nagsasaway sa atin dito. Wala nang gugulo sa atin dito. Shall we say amen? And I saw another beast. Ito na. Yung isa, sa verse 1, isa yon. Tama. Isang beast yun, isang hayop yun, tama. Amen. At yun, ang sabihin natin, world powerful sa panahon na yon. Yung ascension of the Roman Empire. Pag sinabing another beast, ang daming beast kasi. Pag sinabi kasing beast, kaharian na yan ng tao o emperor ng tao. Naintindihan natin. Ang salitang beast, ginagamit yan sa emperor na pinamumunuan ng tao. Shall we say amen? Babylonian beast, Babylonian Empire, Persian Empire, Persian beast. Ano pa? Yung pamumuno ni Alexander the Great. Tinawag din beast yan. Leopard. Then yung fourth beast, ito na ngayon, ang Roman Empire. Pero bumagsak ngayon. Wala na yun tama? Pero dito nakita, muli siyang umahon dito. Ibig sabihin, yung pamunuan, muling na-restore sa panahon na yan. At yung another beast na binabanggit dito, ibig sabihin, ito yung kanyang support. Amen? Alam na natin ito nire-remind ko lang sa inyo dahil may issues of faith Gila niya, another beast. So, pag-uusapan natin ngayon sa verse 11 is another beast. Tama. Sino yan? Walang iba kundi ang Amerika. Tignan niyo And I saw another beast. Dahil sa panahon na yan, hindi pwedeng Russia kasi bagsak ng Russia dito pa lang, pinabagsak ng Russia ni Israel sa Holy War. Tama. Hindi pwedeng kung ano pang world power, hindi pwede.
And I saw another beast coming up out of the earth, and he had two horns. O, yung two horns na yan, ano ba nire-representa niyan? Ha? Yung kanyang kapangyarihan sa politikal. At sa panahon natin ngayon, ang nakikita natin dito, dahil yung presidente ng o yung sabihin natin itong papa na isang alam ko ano siya taga France, ano? Pero sa Israel, sa Amerika siya, lumaki o ano, hindi ko alam kung ano pa, pero taga Amerika siya. Ha? So, say amen? Ha? Pop Leo. Yung pop natin ngayon. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ni yung Amerika, doble, dual political and spiritual. Kaya nga kung mag-update kayo, tignan ninyo yung peace, ano ta? Ang tawag na peace board of peace. Di ba ang pinuno dyan si Trump at si Kushner? Ngayon, ini-invite nila ngayon itong si Pop Leo na may join sa kanilang meeting. So, ibig sabihin, pagtitibayin ngayon ang Abraham Accord ngayon. Shall we say amen? Pero hindi pa sumasali ito. Tama. Si Pop Leo, di pa sumasali. Another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb. Like a lamb, yung kanyang kalalagayan. Mapagkumbaba pa, no? Amen. Ha? Mukhang spiritual ang dating, di ba? Like a lamb. Amen? Ginagaya si Kristo Like a lamb. And spoke like a dragon. Doon mo lang makikita kapag nag-speech na yan. Malalaman mo, yan ang Antikristo. Shall we say amen? And he exercises all the authority of the first beast. Ibig sabihin, kung ano ang autoridad ng Diablo, tandaan natin ito mga anak. Kasi parang iisipin natin, paano magdodomina ang Europa? Napakalakas ng power ng Amerika. Iisipin natin yun, pero tandaan natin, sa middle of the week, nagbabaan ang mga demonyo. Sa ilalim ng lupa, umahon ang mga demonyo. At ang pinili ng demonyo, sino? Napahiran? Yung world empire na dating sa kanya. Ibig sabihin, binuhay niya lang uli yung fourth beast, which is now the first beast dito sa Revelation chapter 13. Naintindihan ba natin? Yung dating fourth beast, ngayon first beast na dito. Pero isa ang tinutukoy dyan, Roman Empire ruled by the Antichrist sa panahon nila Cesar. Sabi dito, and he exercises all the authority. Sino yun? Yung second beast, yung another beast. Ini-exercise niya kung ano yung autoridad na binigay sa kanya ng European beast. Ibig sabihin, ang dominante dito, ang European beast. Na bagamat powerful itong another beast.
And he exercises all the authority of the first beast in his presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Sino yun? European beast. Sabi sa amen. Nasugatan eh, di ba? Ito, nasugatan ito. Tama. Pero binuhay muli ni Abaddon. Kaya umahon siya sa verse 1. Tama. At nasa autoridad. Sabi dito, and he, sino yung he? Yung another beast, America. He exercises all the authority of the first beast, European beast, in his presence, and he causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast. Si America nagtutulak eh. Sumunod kayo. Sumamba kayo. Doon sa beastman, doon sa hari ng Europa. Sumamba kayo doon. Yung world leader, yung leader ng 10 nations, sumamba kayo sa kanya. Sabi dito, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose deadly one was healed. So you see, paano nasugatan ang first beast? Dahil dito. Naintindihan natin. Kasi hindi mo naman pwede sugatan ng isang bansa eh, tama. Kasi nasabing sugatan ang first beast dahil dito. Because of the two prophets. Tama. Sinugatan siya. Pinalayas siya sa kanyang luklukan. Maliwanag. Sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Pero paglitaw ng dalawang propeta, lumayas ka dyan. At ang lahat ng mga bulaang propeta sa panahon na yan, dito, sa paglitaw ng dalawang propeta, pinapatay ang mga bulaan. Kahit ka mag-anak, pinapatay. Si Karaya, kung nagbabasa kayo, dapat malakas ang sigaw ninyo ng amen kasi paulit-ulit ako sa Sikaraya eh. Sana maintindihan nyo yan. Kasi pag binaliwala nyo yan, hindi faith cometh by hearing and hearing the word of God. Pag nagbaliwala ka sa word of God, binaliwala mo si Kristo. In the beginning was the word, and the word was God, and the word was God. Pag binaliwala mo ang salita niya, ang Diyos mismo ang binaliwala mo. Yun ang malinaw doon. Kapag binaliwala mo ang pagpapahayag niya, ibig sabihin, mas mahal mo ang material na bagay. Doon ka nakapokus ngayon. Hindi sa salita. Sabi ng Biblia, there is oil and treasures in the dwelling of the wise. Sabi sa amen. Amen. Oil and treasures in the dwelling of the wise. Hindi sinabing in the dwelling of the rich man. Hindi sinabing ganon. In the dwelling of the wise. Yun ang maliwanag doon. Magpaka-wise ka lang. Huwag kang magpapatali sa mga bagay ng makamundong bagay. Dahil magsisilbi, yun ang maghahatid sa'yo sa kamangmangan. Kapag pumokus ka sa paglilinis ng mga alahas mo, pumokus ka sa pagbibilang ng mga ginto mo, mapapahamak ka. Kung hindi man sa impyerno, doon sa 5 months tormention, mapapahamak ka doon. And causes the earth and those who dwell in it
to worship the first beast. Oy, sabi ng Amerika, malinaw ito mga anak. Dahil powerful ang Amerika, sumunod kayo, sumamba kayo doon sa first beast. Naintindihan natin? Ha? Whose deadly one was healed? Shall we say amen? Ang image of the beast dito, mga kanak, mga kapatid, dahil ito'y masamang pamunuan na ito, no? Hindi mo na pwedeng gawing ang image of the beast ay ang Protestant churches. Hindi na pwede. Tama ba ako, Brother Johnson? Ngayon, kung sa pamunuan nito, pwede mong sabihin, ang imahe niya ay ang Protestant churches. Tama. Dahil he is the mother of harlots. Kaya nga tinawag siyang mother of harlots eh. Dahil marami siyang daughters. Sino yon? Yung mga churches. Pero sa pamunuan ng beastman, ang imahe niya dapat beast din. Tama! Shall we say amen? Eh sino ang pwede? Eh di yung Amerika, siya nga yung nagpapa-impress eh. Tama? Tingnan nyo ah. And he does great signs so that he even makes fire come down from heaven on the earth before man. Sino yan? Nagpapabagsak ng apoy galing sa langit. Amerika. Di ba? Ang panakot nga niya, babombahin namin kayo. Matigas ang ulo niya, babombahin namin kayo. Huwag kayong gagawa ng bomba, kami lang, babombahin namin kayo. Di ba? Sabi siya, amen? Maliniwanag yan. Amerika ito. Tama. And he leads astray those dwelling on the earth because of those signs which he was given to do before the beast. Ayan, nagpapa-impress nga siya sa European beastman eh. Tama. Ha? Amen. Nagpapa-impress siya. Yun ang ibig sabihin nito. Hindi maintindihan ng mga tao kasi hindi nila naiintindihan. Revelation chapter 16 verse 13. Yun ang susi doon. Kaya nga naunang tinapon eh. Yung beast di ba? Yung beast spirit, unang itinapon, tsaka yung false prophet doon sa lake of fire. Magkasama ngayon sila doon ay tatapon. Eh kung iisa lang sila, di mali ang Biblia. Magkaiba po yun. The dragon, the beast, and the false prophet. Magkakaiba yun. At iba rin, yung beastman. Dahil yun yung katawan. Yun ang anointed one ni Abaddon. Ang resurrection niya sa resurrection of the wicked dito. Bago sila itapon sa lake of fire. Pero yung espiritu niya, mauuna nang itatapon kasama ng false prophets sa lake of fire. Dito pa lamang yun. Dito. While si dragon, ang Satanas itatapon naman sa hell. Paghihiwalayin pa rin sila. So say amen. Napakalinaw ng Biblia, mga anak. Napakalinaw ng Biblia. Paulit-ulit na tayo nagme-mensahe dito. Kasi ako naniniwala, Brother Johnson, sa dinami-dami ng mensaheng ibinabato mo sa kanila eh. Maghihintay ako ng sasalungat eh. Noong nakaraan, Brother Johnson, ang daming ipinost doon sa group chat eh. Naghihintay pa rin ako. Kasi babalikan ko lang naman ang Biblia eh. Amen. Hindi sa akin eh. Babalik ko lang sila sa Biblia. Sabi nga ni Brother Johnson eh, kung hindi mo maintindihan, di ikaw ang magpaliwanag.
Di ba? Tama naman, di ba? O kung puro ka pintas, di ikaw na lang magpaliwanag. Tama. And he leads astray those dwelling on the earth. Amerika to. Kasi because ang context is for the another beast. Yung kwento patungkol sa another beast. Naintindihan natin? He leads astray those dwelling on the earth because of those signs. Yung papababa niya ng mga bomba, which he was given to do before the beast. Malinaw ba yun? Sa harapan ng hayop, pinapakita niya na kaya niya magpabagsak ng bomba sa bawat bansa. Kayang lupigi ng mundo. Pinapakita niya doon sa first beast. Saying to those dwelling on the earth, ito ngayon, nagbibigay siya ng utos, to make an image to the beast who was wounded by the sword, yet live. Sino yun? Yun na buhay. Ito, sino yung pinamumunuan niya? Europa. Amen. Kasi siya yung nakatungtong doon sa 10 nations eh. Siya yung nakaupo sa 10 nations. Naintindihan natin? Ano ba yung 10 nations? 10 countries of Europe. Siya yung nakaupo. Siya yung Great War na nakaupo doon. Great War. Naintindihan? Hindi siya nakaupo sa Amerika. Ang RCC hindi nakaupo sa Amerika. Sa 10 nations. At sa middle of the week, wala lang ang simbahan niya, sarado na eh. Tignan nyo O paano pa magiging image of the beast sarado na nga ang simbahan ng Protestante sa panahon na yan. Tignan nyo. Daniel chapter 11 verse 36 to 38. Tignan nyo. Ito yung attitude, magiging attitude o attitude ng Antichrist, Daniel chapter 11 verse 36, and the king shall do according to his will, and he shall exalt himself and magnify himself above every god, and he shall speak marvelous things against the God of gods. Uso po ba simbahan dyan? Wala na, di ba? Shall we say amen? Kasi ang gods na siya na mismo eh. Ang God na siya na mismo eh. Tingnan nyo He shall speak marvelous things against the God of gods, and he shall prosper till the indignation be accomplished, for that is determined shall be done. Sa 37, neither shall he regard the God of his fathers. Ay, wala nang simbahan, sarado nyo na yan. Naintindihan natin? Wala nang Diyos. Dahil siya na yung Diyos eh. Tama. Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of woman. Mga kapatid, mga anak. Nasaan niya ito? Nor regard any God, for he shall magnify himself above all. That is the Antichrist. Dito. The beast man. Amen? Sa 38, but in his state shall he honor the God of forces. Yung pala ang i-uplift niya.
yung mga generals. Shall we say amen? The God of forces. And a God whom his fathers knew not. Shall he honor with gold, silver, with precious stones, and pleasant things. Okay, kayo mga general ko, hali kayo. Alam niyo na mga trabaho niyo, atin ang mundo. Ayan ang mga silver, ayan ang mga ginto, ayan ang mga mahaling bato. Sumunod lang kayo sa inuutos ko. Shall we say amen? Yun ang katangian ng bisman na darating, mga anak. Shall we say amen? Kaya hindi na pwede maging image ng beast ang mga Protestant churches. Tama. Kasi sila mismo, kapag hindi sumunod, patay sila. Tama. Amen. Alam niyo ba, pati itong simbahan simbahan mismo Tingnan niyo binomba niya, sarili niya simbahan Revelation 17:16. Tingnan niyo. And the 10 horns, ano yung 10 horns? 10 nations, 10 European nations. Which thou sawest upon the beast, nakikita mo, just sa beast kingdom, this shall hate the whore. Sino yung whore? Roman Catholic Church. And shall make her desolate and naked. You see? Sarili niyang simbahan yon. Sisirain niya Tama ba? Di natupad yung God of forces. Yun ang Diyos niya. Yung puwersa. Malinaw? It shall eat her flesh and burn her with fire. Simbahang Katoliko, ang Vatican, binomba ng 10 nations. Paano magiging image yan? Paano magiging image of the beast yan ngayon? Sinasabi nila ang image of the beast ang churches. Ba't binomba niya? Tama ba? So, ang image of the beast is the another beast. Sino yan? Amerika. Shall we say amen? Tandaan natin, pagdating ng verse 11 pababa, ang context dito nakapokus sa second beast. Amen? Hindi na doon sa first beast. Merong pagbabanggit lang dito kagaya ng wounded head. The beast who was wounded by a sword yet lived. Para lamang ipaliwanag sa verse 14 na siya'y support doon sa first beast dahil sa kanyang power na magpababa ng bomba sa lupa. Amen? Pagdating ng military power talagang walang tatalo sa Amerika Ay nakasulat na nga yan, mga anak, mga kapatid Di ba? Tingnan niyo yung Venezuela, nahuli agad yung kanilang presidente. Yung mga gamit pala ng Venezuela, puro high-tech din, galing sa Russia at galing sa China. Bakit hindi umubra
Sandali lang, pinuntahan ng mga sundalo ng Amerika, nahuli, nagtatago. Sige nga, anong ubro nila dyan? Pagdating sa military power, wala eh. Shall we say amen? Amen. Ito mga end time na to eh. What's Russia? What's Russia? Hindi niyo ba nababasa talunan ng Russia ni Israel? Mahina pa yung mga yan, mga anak. Pag talagang gera na. Mayayari talaga yun. Kahit hindi mo sabihin, alam mo sabihin mo walang gera, yung gera matutuloy kasi nakasulat na yan eh. Tingnan nyo ito, verse 15. And there, dahil nga doon, he was given, and there was given to him to give spirit to the image of the beast. Sino yung image of the beast? Di America. And there was given to him to give spirit to the image of the beast, that the image of the beast, America, yung kanyang ruler, that the image of the beast should both speak and cause to be killed as many as would not worship the image of the beast. So hahalog siya. Hahalo siya sa kapangyarihan ng lang bisman. Babahagi siya, in other words. Siya magpapasimuno. And he causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to be given a mark upon their right hand or upon their foreheads, that no man should be able to buy or sell except he that has the mark of the name of the beast. Yung first beast ang tinutukoy. Pero ang nagpapairal, ang Amerika. Or the number of his name. Yung context, hindi nakapokus sa first beast. Kundi, yung kwento, yung salaysay ni John dito, nakadiin siya sa another beast or second beast or America. Di ba? Sino ba nagpakala ng mga computerized na yan? Di ba America? And that no one should be able to buy or sell except he that has the mark or the name of the beast or the number of his name. Dahil pinaiiral na dyan yung mark of the beast. Here is wisdom. He who has understanding, let him calculate the number of the beast. So naiba ng ng thought si John. So para malakilala niyo kung sino yung beast na yun na ini-uplift ng another beast. Yun ang ibig sabihin niya dito. Tama? Here is wisdom. He who has understanding, let him calculate the number of the beast. Kika-calculate mo. Marunong ka na mathematics. Computing mo. Yun ang ibig sabihin. For it's the number of a man. So tao pala yun. World leader pala yun. Shall we say amen? Kasi sabi dito, it is a number of a man. Pag sinabing man, singular to di ba? Amen? So ito specifically, tumutukoy ito doon sa bisman, yung ruler ng 10 nations. Tama? Amen? Number of a man. Kasi pag sinama mo ang Amerika, pag sinama mo ang image of the beast, for it's the number of men. Sasabihin niya, di ba? Johnson, tama ba ako?
Specific eh. It is a number of a man. Sino yung man na yan? New ruler ng 10 nations na siyang bumomba sa mother of harlots and her daughters. And his number is 666. Kasi ang pagkakapaliwanag ng tao, pagdating ng chapter 14, Revelation 13:14, ang pinag-uusapan daw dyan, ay hindi na daw, paglakpas daw ng chapter 14, ibig sabihin, 15 pababa, ay hindi na raw Amerika ang pinag-uusapan. Malinaw po ito, mga anak. Ang supporter ng 10 nations, European nations, walang iba kundi ang Amerika. Shall we say amen? Nasa power siya eh. Amen? Pero hindi niya inagawan. Gumawa lang siya ng imahen. Tama? Wala namang iba eh. Sino magiging imahen ng first beast na yan? Hindi pwedeng ecclesiastical ang maging image ng isang political leader o military leader. Hindi pwedeng spiritual ang kanyang maging imahen. Pwede ito. Yung siya'y nakuluklok, ang image niya, walang iba kundi ang Protestant churches. Pero sugatan siya at iniahon ng bisman. Sino ngayon? Dahil puro patayan na nga di ba? Sa Daniel, chapter 11, puro patayan na nga sa panahon na yun sino ang imahe niya? Simbahan pa rin ba? Hindi na. Wala na, sarado ng simbahan. Sino ang imahe niya? Walang iba, Amerika. The second beast, the another beast, the image of the beast. Once speak as a lamb, like a lamb, but speak like a dragon, sabi doon. Malinaw ito, mga anak. Had two horns, like a lamb, and spoke like a dragon sa panahon na yan. Kasi ibang magnify niya yung kanyang sarili. Tingnan niyo, nadudulas minsan si Trump. Sinasabi niya, siya yung tagapamayapa. Walang ibang tagapamayapa kundi si Kristo. Shall we say amen? Kasi pag kinilay mo yan, anti-Christ ka. Pag kinilay mo na ikaw ang tagapamayapa sa lupa. Malinaw yan, mga anak. Ang kalaban ni Israel during that time, hindi na ang Russia dahil bagsak na, hindi na si Iran dahil bagsak na nga si Iran, hindi na yung mga Hezbollah, Hamas, hindi na yan Dapa na lahat yan. Ang kalaban ni Israel dyan, walang iba, Amerika at Europa. Kaya 2/3 ang patay kay Israel. 1/3 nakaligtas. Hinahabol pa sila sa wilderness. Malinaw na yan, mga anak. Magtiwala tayo kay Kristo. Shall we say amen? Pinapahintulutan ng hangin para doon sa mga matitigas ang ulo. Para dun sa ang hinahanap lang kaya mensahe niya ganito pamaliin natin yan. Yun ang purpose ng mga tao na yan Humanap ng mali Bumalik kayo sa Biblia para makaintindi kayo. Kung nagtitiwala kayo sa Espiritu Santo na mananahan at magagabay sa lahat ng katotohanan, panindigan ninyo yan. Sa panahon tayo ng perfection. Sabi ni Brother Jackson, pag dumating ang totoong fivefold ministry, hindi yan mapapamalian.
Isipin mo, sinabi niya yun, ha? Hindi yan mapapamalian. Pag dumating yung totoo, ha? Totoong fivefold. Kaya nangyayari ngayon, lahat nagkiklaim ng fivefold ministry. Nagbubugbugan sa pulpito, naghihilaan, Amen. Bigyan mo ng mga mensahe, Brother Johnson. Walang komento. Sila nga ibig sabihin yan. Kaya mga anak, mga kapatid, hindi ito palaki ng simbahan. Hindi ito pagalingan mag-English. Hindi ito payamanan. Ang importante, pinagpahayagan ka. Ha? There is oil and treasures in the dwelling of the wise. Hindi in the dwelling of the rich. Wise. Pagpaka-wise tayo. Paano ka magiging wise? May revelasyon ka. Pangalagaan nyo ang revelasyon, mga anak. Yan ang magdadala sa inyo sa rapture. Baguhin na natin yung pag-iisip natin. Marunong ang Panginoon. Even the major scribes. May mga error Tama. Sabi sa amen? Saan ka babalik? Hindi sa Biblia. Dahil ang totoong fivefold ministry, nagre-rely sa salita ng Panginoon. Ano kaya? Yung sinabi ng Panginoon, pag dumating ang Antikristo na nakatayo sa harapan ninyo, kayo nasa Hudiya, tumakbo kayo sa bundok. Ano kaya isipin mo? Ba't sa bundok? Hindi patay din kami doon. Di ba? Isipin mo, kaaway mo, Amerika at Europa Pati kami patatakbuhin doon, Panginoon. Anong gagawin namin sa bundok? Kaya kung wala kang revelasyon, hindi mo gagawin tumakbo sa bundok. Tama. Pero yung mga may revelasyon, sabi ni Kristo, takbo tayo sa bundok. Halika! Takbo sa bundok! Di ba? Yung pala, bubuka yung lupa Tama! Yun ang kanilang taguan. Di ba? Doon sila maliligtas, yung 1/3. Kaya yung hindi naniwala, yung 2/3, patay yun. Amen? Malinaw ang Biblia, mga anak. Magtiwala lang tayo. Pahalagahan natin ito. Pahalagahan natin ang bawat salita na namutawi sa bibig ng Diyos. Sayang naman kung mamimiss natin ang rapture. Ibinigay na sa atin ang liwanag. Ibinigay na sa atin ang gabay. Sa ngayon, maaaring may pagkakaiba-iba pa ng mga pag-iisip, pero may ginagawa ang Panginoon. Dinadala tayo sa kasakdalan. So, say amen. Kasi kapag walang mali, paano mo malalaman na dinadala ka sa perfection? Di ba? Pag sinabing perfection, nakikita mo yung error di ba? Tama. At inihiwalay mo yung error. Yan ang perfection. Inaalis mo. Nagpapatuloy ka. Saan? Sa liwanag. Kailangan maging sensitive ang tao. Tandaan ninyo, unti-unti nang nabubuo ang kaaway ni Israel. At sa
Hindi natin namamalayan pa. Darating yan. Pero may panahon pa rin tayong iniintay. Paliwanag po. Hindi basta sabi kasi nila, ngayon na, ito na. Natupad lang ang sinabi ni Pablo na huwag kayong magalumihanan base sa aming mga aral at mga sulat na ang pagparito ng Panginoon ay narito na. Diba? Diba natupad yun? Paano ninyo malalaman? Sapagkat siya'y umuupo. Ayun. Sa templo ng Diyos, nawari bagang siya nagpapakilala bilang Diyos. So yun. Temple of God. Saan yun? Sa Jerusalem yun. Wala pa nga, hindi pa nga naitatayo yung templo Tama. Tapos sasabihin nila, tribulation period na. Malabo yun. Amen? Ito muna. Sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Pagka pinitalsik na siya sa templo, ayan na, ang Great Tribulation. Amen. Sige po, mga anak. Sana'y malinaw at kung sa inyo'y may mga tanong, magtanong kayo. Magtanong kayo, mga anak. Sige po, tayo manalangin at magpasalamat. Ama namin, banal at makapangyarihan.